Ito ang Aspiras Palispis Highway o mas kilala ngayon sa tawag na Marcos Highway. Isa ito sa 4 na pangunahing kalsadang ginagamit ng mga motorista o manlalakbay upang mapuntahan ang lungsod ng Baguio. Ang Marcos Highway ay may habang 47 kilometro na tumatawid sa mga bayan ng Pugo, Tubao, Agoo sa lalawigan ng La Union at sa bayan ng Tuba at lungsod ng Baguio sa Benguet. Matarik din ang mga kurbadang kalsada ang dadaanan dito. May pagkakataon pa nga na nababalutan din ng makapal na ulap ang daan dito, pati ang mga tanawin ng kabundukan na nakapalibot dito. Sa 4 na pangunahing kalsada na pwedeng daanan paakyat ng Baguio, mas madalas gamitin ng mga motorista ang Marcos Highway kahit may kahabaan ng biyahe dito. Dahil abutan man kayo ng masamang panahon sa inyong paglalakbay, mas ligtas namang dumaan dito. Kaya nakilala din ang kalsadang ito bilang all-weather road. Kaya sa videong ito ang ating magiging ruta paakyat sa lungsod ng Baguio at muling ibabahagi sa inyo. Bibisitahin din natin ang isang liblib na lugar sa Baguio na may nakaka-relax na tanawin ng mga bundok at ilog. Ang Baguio Gold. At dito makikita na natin yung mga tanawin, no? Mga kabundukan na mayroong makakapal na punong kahoy. Tapos malawak na kabukiran. Andito pa lang tayo sa halos pinakabungad ng ruta na dinadaanan natin. Nakikita natin na talagang luntian na yung mga tanawin na nakapalibot dito. Ina-asfalto pa lang ngayon yung kalsada rito. Talagang mas pinapaganda pa at inaayos. Kaya bigayan lang yung mga motorista na dadaan dito. Ito na yung kabundukan dito na makikita nyo. Nandito pa lang tayo sa mababang bahagi ng Rosario, La Union. Nag-enjoy na tayo sa mga view na ating nakikita. Pinapatag nila yung asfalto na nilalagay nila dito ngayon, no? Ito nga palang dinadaanan natin na to, bago ito tawagin na Marcos Highway. Dati ang tawag sa ruta na to Aspiras Palispis Highway. At ngayon talagang popular na siya sa tawag na Marcos Highway. Dito sa Marcos Highway, marami tayong makikita ng mga bahay kumpara dun sa ibang mga ruta na pwede ninyong daanan. Kagaya sa Asin Road, may mga part dun na talagang halos puro kabundukan na lang yung dadaanan ninyo. Sa Quezon Road naman, meron din na mga bahay, pero dito talaga sa Marcos Highway mas marami. Pati mga gas station, mga establishmento na pwede ninyong kainan. Yan, kagaya nito, oh. Kaya kung kayo man ay masiraan ng sasakyan dito, sigurado meron tayong mahihingan ng tulong o meron ding mga shop dito na pwedeng gumawa ng sasakyan ninyo o motor. Dito sa Marcos Highway, mas marami tayong mga motorista na makakasabayan. Lalo na ngayon, natapatan natin na sarado ang Quezon Road dahil mayroong ginagawang kalsada. Mas mabilis ang biyahe kapag dadaan kayo ng Quezon Road kung kayo ay manggagaling ng Bulacan o Manila. Dito sa Marcos Highway, nasa 47 kilometers yung biyahe na gagawin ninyo. Di hamak na mas mabilis ang magiging biyahe ninyo sa Quezon Road. Kaya lang, talagang mas madalas sarado yung kalsada na yon. Dahil nga malimit ang landslide sa ruta ng Quezon Road. Lalo na ngayon, nag-uulan, masama ang panahon. Kaya talagang maraming nasisirang kalsada at mga bumabagsak na mga bato sa bundok. Kaya kung kayo ay pupunta rin ng Baguio at natapatan ninyo na bukas ang Quezon Road, yan, magandang ruta yan.
Andito na tayo sa bayan po ng Pugo, La Union. Pagkatapos nating daanan ang Rosario, La Union. Tapos meron tayong dadaanan dito. Crossing yata to o runabout. Kakanan tayo dito papuntang Baguio. Ayan, sundan nyo lang po yung dinadaanan natin, no? Alright. Ito na yung simula ng mga bangkingan dito. Makikita ninyo yung gitna ng kalsada. May mga double solid yellow lane. Tapos may mga sign na kayong makikita na ganyan, no? Yan, no? Tutulis din ng mga kurbada. Siguradong mag-e-enjoy din kayo dito sa Marcos Highway. Sa kalsada pa lang talagang magiging banayad na banayad yung ride nyo dito, lalo kung nakamotor kayo. Yung mga mahihilig sa mga banking, oh. Naglagay din sila dito ng mga roller, kagaya ng sa Asin Road. Kung sakaling ma-overshoot kayo, merong sasapo sa inyo sa gilid ng daan. Nagsisimula nang sumama ang panahon. Tingnan nyo ang kalangitan, ang dilim. Mamasama-sama na ang kalsada na dinadaanan natin. May part na malakas ang ulan, ngayon ambon na lang. Kaya malimit ang pagsara ng Quezon Road ngayon dahil sa panahon natin na madalas nga pong umuulan. Pero dito sa Marcos Highway, kahit abutan tayo ng malakas na ulan dito o kahit bagyo, masasabi ko na mas safe talagang dumaan dito kung kayo ay aakyat din ang lungsod ng Baguio. Ayan, mababasa natin dito. Ayan, District Highway Boundary. Papasok na tayo ng Cordillera Region. Ayan, makikita nyo dito, you know? Cordillera Administrative Region. Alright, pagkatapos nating daanan ang bayan ng Pugo, La Union, dito na tayo ngayon sa rehiyon ng Cordillera. At dito na tayo ngayon sa Tuba Benguet. Mas pataas ng pataas na kalsada yung dadaanan nyo dito. Kagaya nito, patarik na pataas, tapos bilog na kurbada. Pag talagang sinabi na rehiyon ng Cordillera, pangkaraniwan na nating dinadaanan yung mga ganitong kondisyon ng daan. Dahil sa kabundukan na tayo dumadaan ngayon. Sa taas ng kalsada na binabaybay natin ngayon, makikita ninyo yung mga truck, talagang gapang yung andar nila dito. Ahon kung ahon. Kapag natsyempohan nyo din na basa yung kalsada rito sa Marcos Highway, mag-iingat po tayo dahil talagang may kadulasan yung daan. Inabutan na tayo ng malakas na ulan at nagsuot na rin tayo ng kapote. Humihinto-hinto kami ni Sukay para magpatila, pero talagang hindi maganda yung tiyempo natin dito sa pag-akyat natin ng Marcos Highway papuntang Baguio. Time check 2:15 PM na. At kapag ka magpapatila pa kami, aabutin na kami ng dilim dito sa Marcos Highway. At tingnan nyo naman yung kalsada, sambasa. Ito yung mga malulupit ng mga kurbadahan na dadaanan nyo dito. Tingnan nyo naman kung gaano katutulis to. Tapos biglang akyat. Napakalupit.
unti-unti na rin binabalot ng makapal na fog yung kalsada dito sa Marcos Highway. At hindi na rin natin makita yung mga tanawin dito sa gilid, oh. Natatakpan na ng makapal na ulap. Kapag kayo aakyat din dito sa Marcos Highway at natapatan nyo din na masama ang panahon, ganito yung may experience nyo dito, oh. Malamig na panahon, tapos halos hindi na natin nakikita yung mga puno sa gilid ng kalsada, pati yung mga bahay, oh. At palakas pa ng palakas ang ulan habang tayo ay nasa biyahe. Pero nagpatuloy pa din tayo sa ating ginagawang pagbaybay sa kahabaan ng Marcos Highway. Ngayong buwan ng September, talagang malimit yung pag-ulan dito sa bansa natin. Kaya talagang pahirapan na maglakbay gamit ang motorsiklo sa mga panahon na to. Hindi na kami huminto upang magpatila pa ng ulan dahil natapatan talaga natin na masama ang panahon. Habang mas palapit tayo ng palapit sa lungsod ng Baguio, pataas din ang pataas ang kalsada na ating dinadaanan at mas ramdam natin ang lamig ng panahon. Halos hindi na rin makita ang ganda ng mga luntiang kabundukan na nakapalibot sa Marcos Highway dahil sa kapal ng ulap na nakatakip dito. Pakapal yung fog na dinadaanan natin dito. Medyo pahirapan natin makakita. Andito pa naman tayo sa bahagi ng kalsada na talagang masasabi mo na merong napakagandang tanawin. Sayang lang at hindi ko na ipakita sa inyo ng maayos. Natapatan man natin ang sama ng panahon sa ating biyahe, pero masasabi ko na ang Marcos Highway ang pinaka-safe na ruta paakyat ng Baguio City. Meron tayong dadaanan dito na kapihan. Yan, patila muna tayo ng ulan dito, makasakali. Yan, pati pa sa oras muna. Tanaw sa alang, pasalubong, kultura, kape at iba pa. Wow, ganda rito sa taas, oh. Makaluma yung design yung restaurant na to. Ito yung mga bintana na nakikita natin sa mga ancestral house, oh. Then dito makikita natin yung tanawin. Wow, manalo. Tapos makikita pa natin yung ulap dun, sobrang taas na natin. Kita pala dito sa taas yung tulay na dadaanan natin mamaya paakyat ng Baguio. Tapos yung tunnel, nakapalibot yung mga bundok dito. Tapos yung laro ng ulap na makikita nyo rito, napakaganda, cinematic, oh. Sea of Clouds, oh. Ang ganda ng pwesto nila dito. Ito yung na-order natin, oh. Tsokolate. Tinatawag doon nila itong tsokolate, eh. Yan, pakita ko sa inyo. Yan. Meron siyang kasamang ganito. Balikutya daw ang tawag dito. Gawa daw sa parte ng Ilocos. So bago nyo inumin itong tsokolate, lalagyan nyo muna siya dito. Pampalasa. So iintayin lang natin na malusaw. Sa Baguio, ang sikat naman doon yung Choco Butterol. So dito sa nahintuan natin na restaurant o coffee shop, ito naman yung sa kanila, tsokolate, sobrang pait nung tsokolate. Yung tipong pagka tinikman mo parang kang nagkakape. Ganun yung lasa. So para malasahan natin yung tamis, kailangan nating lusamin itong balikutya. Medyo matagal lang siyang malusaw. Kailangan lang halu-haluin natin. Ayaw pa din tumigil ng ulan. Wala tayong magagawa kundi magbiyahe ulit tayo. Okay.
Salamat po. Okay, welcome to Baguio. Sa wakas, narating na natin ang lungsod ng Baguio. Ganun pa din, binubuhusan tayo ng ulan at mas malakas na ulan yung dinadanas natin ngayon. Gusto ko po talagang ibahagi sa inyo yung kalsadahan na to. Kaya lang talaga natapatan natin na ganito yung sitwasyon ngayon dito sa Baguio. Grabe ang lakas ng ulan at ang lamig. Kung dito po kayo dadaan sa Marcos Highway papuntang Baguio, dadaanan nyo po ito, yung pinaka-tunnel. Sikat na sikat po yan dito sa Marcos Highway. Yan, dito walang ulan. Woo! Isa yan sa talagang kailangan mong ma-experience o madaanan kapag kayo ay pupunta ng Baguio at ang magiging ruta nyo nga po ay Marcos Highway. Mahaba-haba din to. Tapos paglabas niyo ng tunnel, kaya nang makikita ninyo makapal na ulap. Ang ganda ng tanawin dito guys kapag walang ulan, saka pag hindi natatakpan ng makapal na ulap yung mga kabundukan. Sobrang solid ng tanawin dito. Ayan, dadaanan nyo din itong tulay. Isa rin yung sa sikat na dinadaanan dito, pinaka-landmark kapag kayo ay dumaan ng Marcos Highway. Ganda ng tulay na to. Hindi lang tayo makapagpalipad ng drone kaya wala tayong aerial shots dito. Pero sobrang solid nung pagkakadesenyo ng tulay na to. Dahil nandito na tayo ngayon sa Baguio. Ngayon, pupunta na kami dun sa tutuluyan namin ni Suki na bahay. Ito po yung Baguio Kings Cabin. So mula dito, magmumotor pa tayo. 30 minutes, ganun. Time check, 4:48. Malapit na mag-alas 5 ng hapon. Malakas na ulan pa din yung bumubuho sa atin. Uy, grabe, lakas ng agos ng tubig. Sobrang lakas ng ulan. Woo! First time kong na-experience dito sa Baguio na inabutan tayo ng ganito kalakas na ulan habang tayo ay nagmumotor. Malapit na tayo dun sa ating tutuluyan. Ganda rin ng tanawin dito guys, oh. Bukas pag wala ng ulan, ipapakita ko sa inyo tong nakikita kong mga kabundukan. Sigurado solid yung view dito. Pagkatapos ng maulan at nakakapagod na biyahe, nandito na tayo sa bahay na tutuluyan natin. Papakita ko sa inyo dahil ang ganda ng bahay na to. Tingnan nyo naman ang ambience ng lugar. Napaka-aesthetic. Kompleto po ng gamit dito, oh. Kung gusto nyo magkape, yan, meron silang machine dito pang espresso, tapos pwede rin kayong mag-brood. Pakita ko sa inyo yung CR. Isa yan sa mahalaga sa mga bahay na tinutuluyan natin. Yan. Linis ng CR nila. Ganda rin, no? So dahil malamig dito sa Baguio, walang problema kung gusto ninyong maligo. Meron silang water heater. Check natin yung tubig kung malakas. Okay. Malakas yung tubig dito. Ito yung pinaka-table nila. Kaso, andyan na yung mga gamit natin. Nakatambak, nagpapatuyo tayo. Dahil talaga napakalakas ng ulan. Ayan, meron ditong water dispenser. Merong refrigerator. At kung gusto nyo namang magluto, pwedeng pwede. May mga gamit dito. Merong sopa. Tapos merong malaking TV. Kaya yan, pagkatapos ng biyahe ninyo, pwede kayong maupo dito at manood ng TV. Meron silang Netflix. Yan. Ito yung pinakababa. And then ipapakita ko naman sa inyo yung taas nitong cabin na tinuluyan natin. Meron ditong hagdan.
paakyat dito sa pinakataas. Pasilip ko sa inyo. Wow, tingnan nyo naman yung pwede ninyong tuluyan kapag kayo ay pupunta rin dito. The King Cabins dito sa Baguio City. Yan, merong isang higaan dito sa pinakagilid. Ito pa yung isang malaking kama. Meron ding sopa dito. Ito naman yung disenyo na makikita nyo rito sa pinakataas. Nakaka-relax din matulog dito. Meron pang room dito. Kaso madilim na ngayon. Meron pang ano dito, pwede kayo maglaro ng games. Ayan, makikita nyo rito. Tapos, ito yung pinaka-terrace nila. Bukas papakita ko sa inyo yung view dito sa The King Cabins. Tignan nyo kung gaano kaganda yung tanawin dito. Isang magandang umaga dito sa Baguio. Ang sarap ng tulog natin dito sa The King Cabins. Grabe, ang lamig kahit walang aircon. Dito sa pwesto na tinulugan natin, paggising ninyo, eto kaagad ang makikita ninyo. Mga tanawin na talaga namang magpapaganda at magpapakompleto sa umaga ninyo. Dahil meron ditong salamin. Tanaw na natin yung scenery sa labas. Doon sa likod ng salamin, merong terrace na kung saan pwede tayong pumunta para mas makalapit tayo doon sa tanawin na makikita natin dito sa The King's Cabin. Puntahan natin. Wow! Look at the view. Grabe oh. Mas malapit nating nakikita yung mga naglalakihang kabundukan dito sa bahay na tinulugan natin. Breathtaking din yung mga view na makikita nyo rito. Kung naghahanap din po kayo ng lugar o matutuluyan dito sa Baguio na masasabi kong tahimik at payapa, it's highly recommended po itong bahay na natuluyan natin dito po sa The King Cabins. Sobrang lapit lang din ito sa mga tourist spot na pwede niyong puntahan dito sa Baguio. Pagka nakapag-overnight stay na kayo dito, din yun, pwede na kayong pumasyal, libutin, isa-isahin yung magagandang pasyalan dito sa lungsod ng Baguio. Tayo ay naimbitahan nitong ating kasamahan. Yan ang may-ari ng The King Cabins dito sa Baguio. Si Sir Dan. Hello Sir Dan. Hello. Yan. Inaya niya tayo na libutin yung lugar niya dito dahil talagang nakapalibot yung magagandang tanawin dito sa lugar niya. Ang sabi niya ay pupuntahan natin yung ilog dito. Tapos merong hanging bridge. Ang kagandahan, kapag tumuloy kayo ng The King Cabins, pwede rin niya kayong samahan. I-tour dito sa spot na sinasabi niya. Ito pala yung pababa ng ilog. Hagdan, tapos meron na siyang gabay. Pababa. Ayan na sila suki. So yung mga bumibisita dito sa lugar na to, dito yan sa Sitio Baguio Gold. Talagang pinupuntahan daw to at dinadala ni Sir Dan para makita din nila kung gaano kaganda at ka-relaxing yung lugar na to.
Ito yung hanging bridge. Wow! Yan guys, oh. Alright. Ganda. Okay din yung hanging bridge nila dito. Yung habang tumatawid ka, pag sumilip ka dun sa baba, kitang-kita mo yung linaw ng ilog dito. Pagkatapos nating tawirin yung isang hanging bridge, meron pa akong nakikita rito na isa pang hanging bridge. Medyo makitid at mas mahaba. Ito yung isa pang hanging bridge na sinasabi ko sa inyo na makikita nyo rito at pwede nyo ring daanan. Wow! Solid! Mas nakakalula dito dahil mas mataas yung hanging bridge na to. Okay na okay tumawid dito yung ma-experience natin na maglakad sa isang makitid na hanging bridge na may kataasan. Tapos nakapalibot yung scenery, mga kabundukan na mayroong makakapal na punong kahoy. At talagang nakaka-relax na marinig yung ragasan ng tubig sa ilog. Lakad pa tayo hanggang dun sa pinakadulo. Ginawa daw yung tulay na to para makatawid yung ilan sa mga nakatira dito. At the same time, marami palang mga pananim na gulay dyan. Hindi na sila aakit ng bundok. Kumbaga, nagsilbing tawiran itong hanging bridge para mas mapabilis silang makalipat dito sa kabilang lugar. Ito yung makikita natin dito. Gubat. Yan. Malamig at sariwang hangin ang meron dito. Pwede pala tayong makababa dito sa ilog. So, hindi natin palalagpasin yung pagkakataon na makababa tayo dito. Kahit mailublob lang natin yung paa natin at maramdaman yung lamig at linis ng ilog dito. Wow! Grabe oh, linaw oh. Yun oh. Lamig. Masarap magano dito, magtampisaw. So yan, pwede kayong maligo dito. Pag napunta kayo ng Daking Cabins yan, pasyal kayo sa ilog, pwede daw to sa mga bata, sabi ni Sir Dante. Tapos parang meron pang mini waterfalls dito na bumabagsak dito sa pinaka-pool. Oh. Narating na natin yung isa pang ilog na sinasabi ni Sir Dan. Oo. So dito, pang-adult siya. Usually, yung taas niya is hanggang tuhod naman. Ayun. So hindi siya ganun kalalim, pero we have to be careful dun sa ibang parts para hindi tayo lumubog agad. Pero hanggang tuhod pa rin siya. Ang dami nyo makikita rito ng mga bato. Dumadaan yung tubig doon sa mga bato, kaya ang gandang tingnan, ang ganda ng landscape. Ang tawag pala sa lugar na to ay Sitio Baguio Gold. At nasasakupan daw siya ng barangay Tuding. Tuding, Oo. Baguio City. So tanong natin kay Sir Dan kung bakit tinawag na Sitio Baguio Gold yung lugar na to. Ayun. So, based sa mga residents dito, well, they call it as Baguio Gold kasi literally, there are small minings dito. We can go there and visit some of the small minings na ginawa nila. The first people who got here is purely mga Americans. So may mga old offices, mga vintage na gilingan ng ginto, malalaking bilog na bato kung saan nila ginigiling yung mga bato at saka ginto, hinihiwalay nila. And then yon until such time,
I think there's a law na dapat i-stop na yung pagmimina sa location na to. And I believe they already moved to Lepanto Mines. No, that's well known na mga pagkuhanan ng gold ngayon. Good thing to know na from the moment they left this area, it's still intact. Kung baga, hindi siya yung totally damaged. As you can see. I've been here in Baguio for almost 30 years. Wow. Going from each of the corners of Baguio. Ito na lang yung river na napansin namin na malinis. It's still drinkable from Yes. the moment na nandito kami. Wow. It came from the mountains and people or the residents can still take a bath here. So malamig siya. And it's really good. So Sir Dan, imbitahin niyo po yung mga followers and subscribers natin na makamunta dito para ma-experience din nila yung The King Cabins dito po sa Baguio City. Ayun, so kindly reach us to our official Facebook page, Baguio Cabin, The King's Cabin. We're the only officiated cabin here in Baguio Gold. Other than that, other details that you would like to know about us, we are available through bookings, Airbnb, and Agoda. Kaya maraming salamat kay Sir Dan sa pag-imbita sa atin dito sa kanyang cabin na talaga namang nag-enjoy kami ni Suki. Kaya sana sa mga followers and subscribers ko, mapasyalan nyo din to dahil siguradong sulit na sulit, relax na relax ang magiging bakasyon nyo dito. Ito ang kalsada mula lungsod ng Baguio, papunta sa Ambuklaw, Bocod, Benguet. Isa rin ito sa mga kahangahangang ruta sa rehiyon ng Cordillera. Bukod sa malinis at maayos na mga daan, mapapansin mo din ang mga liko-likong kalsada na tila walang katapusan na tumatawid sa gilid ng mga bundok. Habang nasa biyahe ka, bubungad ang malawak na tanawin ng mga kagubatan. Yung itsura ng bundok na to, tapos berdeng mga damo na nakabalot doon sa bundok. At may mga parte ng daan na overlooking ang mga ilog at kabundukan. Ito ang matayog na bundok sa likod natin. Samahan mo pa ng magandang ilog. Siyempre, hindi mawawala ang malamig na hangin at sariwang amoy ng mga pine trees na pangkaraniwan mong makikita sa probinsya ng Benguet. Kaya sa videong ito ang ating magiging ruta patungo sa ating destinasyon, ang isa sa mga pinakamalaki at pinakamatandang dam sa Pilipinas, ang Ambuklaw Dam. Mula dito sa pinakataas, yan makikita natin na talagang sobrang lakas ng bagsak ng tubig. Anong spot na ba ito? Malapit na yata tayo sa The Mansion. Ang dami pa rin mga turista talaga na pupunta dito sa Baguio, no? Ngayon nga pala ay Sabado. Kaya makikita natin, ang daming mga bumisita. Wow. Ayun ang The Mansion. Tandaan na natin. Time check 11:25 AM. Malapit nang mag-alas 12 ng tanghali, pero kahit medyo may katirikan ng araw, tingnan nyo naman, no? Lamig dito. Kaya talagang babalik at babalik ka sa lungsod ng Baguio, no? Kailangan nating puntahan yung runabout dito. Papunta tayo ng Wright Park. Dahil doon magsisimula yung kalsada na ating dadaanan papunta sa ating destinasyon. Ito yung tinatawag na Benguet Nueva Vizcaya Road. Ito, kanan tayo rito. Nagsisimula pa lang tayo dito sa Benguet Nueva Vizcaya Road.
Eh talaga namang tingnan nyo kurbadang sungay na agad yung dadaanan nyo dito. Sorpresa yung mga matatarik na kalsadahan dito kagaya nito. Ayan oh. Bilog na bilog oh. Tapos biglang taas. Wow! Yeah. Kaya mag-iingat kayo kagaya nito oh. Biglang may tatawid. Blind spot. Napakalupit nung zigzag na yun. Sungay na sungay. Swabing-swabe din yung gagawin nyo na pagbaybay sa kalsada na ito. Tingnan nyo naman oh. Asfaltado ang kalsadahan. Yung dadaanan nyo dito maayos na maayos. Yun lang, talagang gewang-gewang kayo dito. Sunod-sunod na to. Simula doon sa malasungay na kurbadang dinaanan natin, paakyat. Unlimited na bitukang manok na kalsadahan na yung dadaanan nyo dito. Andito na tayo sa Itogon, Benguet. Pagkatapos nating daanan ang Baguio City, ganun pa din mga kurbadahan na pababa yung dinadaanan natin dito. Yung tipong kahit hindi mo na pigayin yung silinyador, kusang umaandar yung motor nyo, ayan, nakataas yung kamay natin pero patuloy pa rin tumatakbo. Yan yung mga kondisyon ng kalsada na dadaanan nyo patungo po sa Ambuklaw Dam. Once na ma-experience ninyo na makapagmotor sa mga ganitong klaseng ruta, no, yun talagang hahanap-hanapin mo kapag ka nakauwi ka na sa lugar ninyo, Bulacan, Manila. Yung mga makakapal na punong kahoy na makikita nyo sa daan, malamig na simoy ng hangin, na siya naman talagang hahanap-hanapin mo no. Kaya kung mapapansin ninyo, madalas tayong pumupunta, nagmumotor sa mga ganitong lugar dahil talagang enjoy tayong magmotor sa mga ganitong ruta na dinadaanan natin dito sa rehiyon ng Cordillera. Kaya sa mga followers and subscribers natin, sana maranasan nyo din na makapagmotor sa mga ganitong lugar. Merong open area oh. Tabi muna tayo. Woo! Panalo yung tanawin. Pakaganda, grabe. Yung itsura ng bundok na to, berdeng mga damo na nakabalot doon sa bundok. Yung pine trees, ganda ng kombinasyon ng kulay. Yung tipong pag nakakita mo to talagang mapapahinto ka. Promise, napakaganda guys nung mga view na makikita nyo rito sa ruta na dinadaanan natin. Meron din palang mga batong itim dito sa gilid ng kalsada. Yung parang nakapalatada na mga bato sa gilid ng bundok. Bocod Municipal Hall, Mount Pulag, 35 kilometers. Yun yung ating pupuntahan. May mga sign naman pala dito. Kaya diretso tayo. Ganito po yung mga sign na makikita nyo rito. Yung mga kurbada na parang ka mag-U-turn. Ito oh. Kaya iwasan natin na kakain tayo ng linya kapag tayo ay kukurba dito, dahil delikado talaga na ma-overshoot tayo sa lugar na ito. Pagkatapos ng Itogon, Benguet, Bocod, Benguet na yung ating kalsada na binabaybay.
Slow down, vehicular accident. May aksidente rito. Dahil nga sobrang tulis din ng kurbada na yun eh. Kaya talagang malimit din yung mga aksidente na makikita nyo rito. Wow. Yun yung bundok na nakikita natin kanina doon sa taas oh. Palapit tayo ng palapit. Nakapakatayog. Wow, may ilog dito oh. Meron tayong dadaanan na tulay. Pansinin ninyo sa mga ginagawa nating paglalakbay, gustong kong dumadaan sa mga tulay. Lalo na pagka ganito yung tulay na dadaanan mo, mayroong magandang view oh. Ano pangalan ng tulay na to? Adunot Bridge. Wow. Tingnan nyo yung tanawin na makikita nyo habang binabaybay ninyo yung tulay na to. Tapos ilog sa baba. Pumaragasa din yung lakas ng tubig eh oh. May mga time siguro na tumataas din yung tubig dito. Hindi ka talaga maiinip sa gagawin mo na paglalakbay, pagmumotor, o kahit sasakyan yung gamit nyo dito. Dahil talagang sa berde ang tanawin na makikita nyo rito. Pero talagang mas masarap magmotor sa mga lugar na to kasi talagang kitang kita natin yung scenery. Malawak yung mga tanawin na nakikita natin pag tayo nakamotor. Ganda ron sa ilalim oh. Sa pinakababa oh. May quarry pala doon ng buhangin. Andito na tayo sa Barangay Ambuklaw, Bokod Benguet. Malapit na tayo sa ating unang destinasyon, ang Ambuklaw Dam. Woo! Hay! Yung tipong talagang mapapabagal ka ng takbo pagka nakakita ka ng ganito oh. Taig ng mga kabundukan. Yung mga ganitong pababang kalsada, talagang babagalan mo yung takbo mo no? Para mas ma-appreciate mo yung ganda nung nakikita mo na bundok. At dito sa pinakababa, makikita na natin yung ilog. Ayan guys oh. Wow. Yung ilog na yan, kumukonekta na yan sa Ambuklaw Dam, yung pupuntahan natin. Napakaganda ng spot na to, nadadaanan ninyo dito oh. Napapaligiran ng dalawang bundok. Isang bundok na merong makapal na punong kahoy sa kanan natin. Tapos dito naman yung mga bundok na nilagyan na nila ng net para iwas landslide. Pakaganda. Ang ganda ng kalsada. Tapos ito pa oh, yung bundok sa harap natin. Tapos samahan mo pa ng ilog. Talaga namang woo! Wow na wow. Yung spot na to, talaga mapapahinto ka. O kagaya ni Suki, huminto na pala. Picture picture. Grabe, napaka-epic ng lugar na to guys. Kapag dadaan kayo dito, pupunta kayo sa Ambuklaw Dam, madadaanan nyo yung sinasabi kong napakagandang spot na to. Hinto kayo, magpa-picture kayo.
napahinto kami ni Suki sa napakagandang spot na to habang binabaybay natin itong kahabaan ng kalsada dito po sa barangay Ambuklaw, Bocod, Benguet. Tingnan nyo naman kung gaano kaganda yung view na makikita nyo rito. Yan guys, oh. Itong matayog na bundok sa likod natin, samahan mo pa ng magandang ilog. Ganda ng kombinasyon ng mga tanawin na makikita nyo rito. Magandang kalsada habang kayo ay nagmumotor. Tapos yung tanawin na luntian. Grabe, talagang nakaka-relax. Kahit gaano pa kalayo yung maging biyahe ninyo, kapag narating nyo na yung mga ganitong kagagandang spot, talagang pawing-pawi yung pagod ninyo. Malapit na tayo sa Ambuklaw Dam, konting pagmumotor na lang. Mararating na natin ang ating unang destinasyon sa ginagawa nating biyahe na to. Wow, ganda nun, oh. Ang lakas ng ragasan ng tubig dun, oh. Yung kulay ng bato rito sa ilog, parang medyo may pagka-white na silver. Ang ganda ng kulay. Kakaiba talaga yung natatanging ganda dito sa Cordillera, no? Kompleto Ricados. Naghahanap ka ng mga pagubatan, kabundukan, tapos ilog dito sa Ambuklaw Dam. Grabe, solid. Ito pa, meron pa tayong dadaanan dito. Meron ako nakikita magandang spot ulit. Pakita ko sa inyo to. Ayan, oh. Wow! Woo! Napakaganda nung ano na yun, nung ragasan ng tubig na yun. Eto, bakit na tayo ng Ambuklaw Dam. Ang tatayog pala ng mga puno dito, oh. Malilim din. Saan kaya yung pinaka-spot dito para makita natin yung Ambuklaw Dam? Eto, paakyat yata. Mataas din pala yung ahonin dito. Tapos nababalutan ng mga punong kahoy. Yan, pagkatapos nung paahon, ito pababa na. Yan yung dadaanan nyo dito. Ayun, nakikita ko na yung Ambuklaw Dam, oh. Grabe ang taas. Nakakalula. Puntahan natin yung mas makakalapit tayo doon sa dam. Ahon kung ahon din yung dadaanan nyo dito, oh. Yun, akyat. Laki ng mga bato, oh. Okay din pala yung daan dito papunta ron sa ano. Mag-enjoy din kayo sa mga view. Ito ang Ambuklaw Dam na matatagpuan sa bayan ng Bocod, sa lalawigan ng Benguet. Isa ito sa mga pinakamalaki at pinakamatandang dam na makikita sa Pilipinas, na itinayo noong 1950 at opisyal na binuksan noong 1956. Layunin ng Ambuklaw Dam na magbigay ng hydroelectric power at magsilbing flood control structure. Ang dam ay may taas na 423 feet at may lapad na 1,483 feet at kayang mag-imbak ng 327 million na cubic meters ng tubig. Ang Agno River ang siyang nagbibigay ng pangunahing pinagkukunan ng tubig para sa dam. Mayroon itong 8 spillway gates na naglalabas ng tubig, lalo na sa panahon ng tag-ulan, upang maiwasan ang pagbaha sa kalapit na lugar. Sa kasalukuyan, ang dam ay kayang makapag-generate ng hanggang 105 megawatts ng kuryente na nag-aambag ng kabuuang supply
ng kuryente sa Luzon grid. Bukod sa pagiging hydroelectric power source, ang Ambuklaw Dam ay isa ring popular na destinasyon ng turismo dahil sa malinis na tubig at magandang tanawin na nakapalibot dito. Okay, napuntahan na natin ang ating unang destinasyon, ang Ambuklaw Dam. Tingnan nyo kung gaano kalawak ang tubig dito. Tapos yung mga kabundukan na nakikita natin dito, yun yung mga dinaanan natin kanina. Ito yung part na kung saan makikita natin yung malawak na tubig dito sa Ambuklaw Dam. At doon naman natin makikita yung mataas na bagsak ng tubig na nanggagaling dito sa tubig ng dam. Kaya puntahan natin. Merong parang tulay dito na pwede niyong daanan para makalapit tayo dito sa may mataas na bagsak ng tubig. Ayun ang matayog na bagsak ng tubig ng Ambuklaw Dam. Grabe. Zoom natin. Makita ninyo. Yan ganyan kalakas ang bagsak ng tubig. Dumadagundong. Mula dito sa pinakataas, yan makikita natin na talagang sobrang lakas ng bagsak ng tubig. Papunta roon sa pinakababa ng ilog. At itong ilog na yan yung mga nakita natin kanina habang tayo ay nagmomotor. Pakaganda ng tanawin na makikita nyo rito. Tingnan nyo naman yung mga kabundukan, Ito ang Mount Pulag, isa sa mga pinakasikat na hiking spots sa Pilipinas. Matatagpuan ito sa gitna ng malawak na kabundukan ng rehiyon ng Cordillera. Ang pinakatuktok nito ay may taas na 2,926 meters above sea level. Kaya naman, ito ang pinakamataas na bundok sa isla ng Luzon at pangatlo naman sa pinakamataas sa buong Pilipinas. Ang Mount Pulag ay hindi lang nakilala dahil sa taas nito, kundi sa maladagat na ulap at napakagandang natural na obra maestra ng kalikasan. Pinaniniwalaan din ng mga katutubong tribo tulad ng Ibaloy, Kalanguya at Kankanayi na ang tuktok ng bundok ay isang sagradong lugar at tahanan ng mga espiritu ng kanilang mga ninuno. Kaya tinatawag nila itong Playgrounds of the Gods. Kaya tara, samahan niyo ako sa hindi malilimutang karanasan ng ating paglalakbay. Mula pa lang sa biyahe. Lord, medyo nakakaramdam tayo ng kaba. Grabe yung sira ng kalsado. Halos parang anino na lang yung mga puno sa gilid ng kalsada. Karanasan sa bawat parte ng pag-akyat. Yung mga tanawin na makikita ninyo talagang habang buhay ninyong hindi makakalimutan. Tingnan nyo guys. At iba't ibang ecosystem na ating pagdadaanan tulad ng mahiwagang Mossy Forest na kapag narating mo na, yung pakiramdam na parang nasa ibang mundo. Para tayo nasa ibang dimension. Masisilayan din natin ang malawak na grasslands at mga dwarf bamboo. Dito, masasabi mo talaga na ang mga tanawin ay kahawig na mga burol sa ibang bansa. Narating na natin yung lugar na kung saan tayo magpapamedical muna. And then after medical, aakyat naman tayo dito sa building na yan. Yan naman yung DENR. So bago tayo magpa-register doon, pa-medical muna tayo.
Bago tayo umakyat ng Mount Pulag, may mga requirements muna tayong dapat gawin. Unang-una sa ating listahan, kailangan nyo ng medical certificate dahil hindi lang basta lakad-lakad ang pag-akyat ng Mount Pulag. Kailangan nyo ng patunay na fit kayo physically, lalo na't mataas ang altitude sa summit. Yung BP natin 120/80. So pasok tayo. Oxygen sa pulse rate okay din, pasado tayo. So susunod doon naman tayo sa kabila. Bakit ito mahalaga? Simple lang. Sa taas ng Mount Pulag, posibleng maka-experience kayo ng altitude sickness. Kapag hindi handa ang katawan mo, pwedeng maging delikado. Wala po tayong ininom na gamot or Pilipinas. Wala po. Wala po tayong health issues like asthma, sakit sa puso, Wala naman po. blood, diabetes. All goods. Kaya't bago pa man umakyat, sinisigurado nila na okay ang iyong lungs, heart, at overall stamina mo. So basta normal mga vital signs natin, then of course, pag may kakaiba po tayo naramdaman, please inform your tour guide or coordinator. Kasi Yes po. kahit na normal tayo dito, yun nga po sabi ko, we cannot predict the weather in Mount Pulag. Yes Okay? Okay po. Enjoy po your trek. Thank you po. Okay, tapos na tayong magpa-medical. Ang bayad nga pala sa medical dito ay 150 pesos per head. So, i-check sa inyo yung blood pressure, tapos yung oxygen, pulse rate. Pupunta naman tayo sa DENR para magpa-register ulit doon. Okay, let's go. At matapos ang ating medical ay nagtungo agad kami sa pangalawang requirements, ang registration at orientation sa DENR. Kasama na sa registration ang pagkuha ng hiking permit at dito rin babayaran lahat ng fees sa pag-akyat ng Mount Pulag. Kailangan mo ding dumaan ng pre-climb orientation na ino-organize ng DENR. Ang pangalan Pasipagka National Park, it is described in our law as uninhabited. Dito, ipapaliwanag nila ang rules and regulation para mapangalagaan ang bundok. Kasama na rin dito ang safety guidelines, paano mag-behave habang nasa trek, at syempre, yung Leave No Trace policy para hindi masira ang kalikasan. Okay, nakatapos na tayo ng orientation sa DENR. So, doon manunod kayo ng video about sa Mount Pulag, kung ano yung mga dapat nyong gawin at hindi dapat gawin. At tagbayad din tayo ng 300 pesos para naman sa environmental fee saka sa cultural fee. So ngayon, pupunta na kami ni Suki doon sa bahay na aming tutuluyan para magpahinga na din at maganda dahil isang malupit na adventure yung gagawin natin. Pupunta na tayo sa pinakamataas na sitio sa buong Pilipinas. Mount Pulag. Diretso. Grabe yung daan, napakataas. Talagang literal na masasabi natin na ito yung pinakamataas na sitio sa buong Pilipinas. Itong sitio Babalak. Tingnan nyo, oh, grabe yung kapal ng fog dito. Kaso natsyempohan natin na ginagawa yung kalasada. Uy, sira pala yung kalasada rito. May bumigay na kalasada. Grabe guys, tingnan nyo, oh. Pero paano tayo makakatawi dito? Kailan bumagsak yan? Ngayon lang? Ah, matagal na. Saan dumadaan yung mga motorista? Dito sa ano? Sa gilid? Sira na rin. Ah, babalik muna kami dun sa taas kasi ginagawa pa yung daan dito, nasira, oh. Negative tayo makadaan dyan. Yeah. Natapat na natin na masama ang panahon ngayon, umulan na naman. So kailangan natin kong umakyat dun. So itong mga nakikita nyong sasakyan na nasa gilid ng kalsada, hindi rin sila makadiretso. Kaya kailangan nating bumalik. Silong muna tayo dito. Yan. Susubukan ulit namin kung pwede na tayo makatawid dito sa nasirang kalsada. Sana safe tayong makadaan dito. Yeah.
Lord, medyo nakakaramdam tayo ng kaba. Alright, kayang-kaya naman pala ng motor. Natapatan lang talaga natin na ganito. Yo. Grabe yung sira ng kalsada, oh. Oop. Yeah. Yun. Thank you, Lord. Sa wakas. At nagpatuloy tayong baybayin ang tila walang katapusan na puro paahon at liku-likong kalsada. Inabutan na rin tayo ng malakas na ulan. Dumaan sa iba't ibang kondisyon ng kalsada. Mayroong lubak, maputik. May bahagi din ng kalsada na malakas ang agos ng tubig. Pataas tayo ng pataas at nababalutan na din ng makapal na ulap ang kalsada. Mas ramdam na rin natin ang nanonood na malamig na hangin, kaya mas naging challenging ang ginagawa nating paglalakbay. Habang pataas tayo ng pataas, ito na yung kondisyon ng kalsada o yung ruta na dinadaanan natin, no? Papunta dun sa ating tutuluyan na bahay. Puro ahon na to, guys. Ha. Halos parang anino na lang yung mga puno sa gilid ng kalsada. Grabe ang kapal ng fog. At talagang pataas tayo ng pataas. Yung talagang pakiramdam mo na nabibingi ka na. Ganon na yung elevation ng minumotor natin ngayon. Ito na yata yung isa sa mga masasabi ko na sa lahat ng mga nagawa nating adventure. Parang ito talaga yung naranasan natin na grabe yung panahon. Pero syempre tuloy-tuloy pa rin tayo. Wala tayong aatrasan. Pupuntahan lang natin yung mga lugar na gusto kong ibahagi sa inyo para makita nyo lang kung gaano kaganda ang bansa natin. Tuloy-tuloy lang tayo. Lord, guide us po. Sa wakas, pagkatapos ng ating malayo at nakakapagod na paglalakbay, maulan na biyahe, narating na rin natin itong ating tutuluyan. Dito po yan sa Mayan MG. Hindi ko na naipakita sa inyo yung pagdating namin dahil talagang sobrang lakas ng ulan. So ngayon, napagpalit na tayo ng damit. Nandito na tayo sa pinakabahay. Papakita ko sa inyo yung room. Tutuluyan natin dito. Ito yung kwarto na tutuluyan natin. Yan, ang daming double deck. 3. Ito pa yung isang double deck sa gilid. Kung plano nyo din na umakyat ng Mount Pulag, kailangan talaga mag-preserve na kayo ng matutuluyan nyo dito. Dahil kami aakyat ng 1 AM, ganun kaaga. Kailangan makapagpahinga na kayo dahil hindi talaga biro yung layo o haba ng oras na igugugol natin para sa pagte-trekking paakyat ng pinakasamit ng Mount Pulag. So ngayon, kailangan na natin magpahinga. Bukas, kita-kits tayo. Isasama ko kayo sa ating trail o trekking na gagawin papunta ng summit ng Mount Pulag. Andiyan na yung sasakyan namin na jeep papunta doon sa pinaka-jump off. Ready na yung mga gamit natin. Meron na tayong mga pala jacket. Nakabonnet na rin tayo dahil ngayon ang lamig ng panahon at may paambon-ambon pa. Paglabas natin ng bahay na ating tinuluyan, naghihintay na ang jeep na ating sasakyan. Dito ay kasabay na din natin ang iba pang mga turista at ang tour guide na makakasama natin. Patungo kami sa ranger station na kung saan dito ang pinaka-jump off o lugar na magsisimula ang trekking. Kuya Ryan and Ate Nermin, don't forget the ring. You some advice going up to the summit. It's only 8 kilometers from here. At ayun, nandito na tayo sa ranger station. Nagkaroon lang tayo ng konting briefing para sa pag-akyat natin sa Mount Pulag. At kasama na din natin yung mga tour guide. Ito yung ranger station. Makikita nyo rin yan kapag ka-akyat kayo ng Mount Pulag. Ito, sisimula na tayo maglakad. Ito yung nilalakaran natin. Yan. Dilim. Kung pupunta kayo dito at mag-trail din kayo ng ganitong oras, kailangan may dala kayong flashlight or flashlight ng cellphone ninyo. Pwede nyo ring magamit
kagaya ng ginagawa natin ngayon. Nagsisimula pa lang tayo, paahon na yung nilalakaran natin. Good luck sa 4 na oras na paglalakad papunta sa pinakasamit ng Mount Pulag. 4 na oras paakyat, 4 na oras pababa. Let's go! Laki ng bato ah. Nakaharang dito, bumagsak no? Meron palang ganito. So halos nasa 30 minutes na rin tayo naglalakad. At ito na yung kondisyon ng daan na dinadaanan natin ngayon. May landslide pala. Ayun. May gumuho pa ng lupa sa mga bato. Pero passable naman. Mas pasikip ng pasikip yung dinadaanan natin. Ang daming damo. Yeah. Nasa 40 minutes na tayo naglalakad at ito na. Simula ulit ng paahon naman na trail. Yung dinadaanan natin. Meron naman tayong mga bato na dadaanan dito o pwedeng tapakan. Kaso yun lang paahon. At masikip din yung pinakadaan. Time check 2:46 AM. Nagsimula tayo mag-trek kanina. Simula dun sa paahon. Nasa 1:26 AM. So mahigit sa oras na tayo naglalakad. So yung dinaanan natin kanina, yun daw yung pinakamahirap na trail dito sa Mount Pulag. Papunta dito sa Camp 1. So ngayon, narating na natin yung Camp 1. Bigyan ko kayo ng idea sa trail na gagawin nyo dito. So bali 4 siya na part. So yung unang part ng trail na gagawin ninyo, yun yung sa papuntang Camp 1. So yun nga yung pinakamahirap na trail dahil sobrang taas. At ngayon ito naman yung trail na dinadaanan natin. Yung papuntang Camp 2. Medyo banayad ng konti. May ahon din. And then yung pangatlo na part ng trail dito is yung grassland. So mga nasa 2.8 kilometers daw yon na lakaran. Tapos puro damo. So siguro pag nandun na tayo sa grassland, baka maliwanag na. At yung pinakahuli na part ng trail dito sa Mount Pulag is yung pinaka packet na dun sa pinakasamit. Yun, medyo mataas din daw yun. So malalaan natin mamaya. At nagpatuloy ang ating paglalakad patungo naman sa Camp 2. Masikip ang daan pero medyo banayad naman ang ating lalakaran dahil walang masyadong matarik na ahon. May mga bahagi din ng trail na may umaagos na bukal na tubig. Marami na ding mga mossy tree ang makikita nyo sa paligid at mas palamig ng palamig ang klima. Dito sa nilalakaran natin ngayon, may umaagos na tubig. So dahil nga marami na tayong dinaanan ng mga putik, nagputik na yung suot natin na sandals. Yan, makapagugas tayo dito. At sabi ng tour guide natin, meron daw ditong spring water. Yan, na pwede nating inumin. Yan, makikita ninyo, merong kulay itim na tubo. So bukal na tubig to. Pwede daw tayong kumuha ng tubig dito para mainom. Safe daw yan, sabi ng tour guide natin. Alright, tingnan nyo naman. Ang dilim, pero kitang kita natin yung ganda nitong mossy forest na dinadaanan natin. Ang sabi ng tour guide natin, itong spot na to talagang hinihintuan ng mga bumibisita dito. Mossy forest, oh, kakilabot no, lalo siguro sa umaga. Tingnan nyo guys, oh, mamasa-masa. Ito yung mga makikita nyo dito, oh, sa kagubatan, bakit ng Mount Pulag. At makakalapit kayo sa mga ganitong klaseng puno. At hindi kalayuan doon sa spot na kung saan meron tayong nakita na mossy forest. Dito pala kalapit lang makikita naman natin itong mossy tree. Ito daw yung pinakamatandang mossy tree na makikita nyo rito. Bro, patanlawan nga yung mga yun. Yan guys, oh. Natapatan lang natin na madilim kaya hindi natin makita yung buong ganda. Pero bukas pagdaan natin dito ipapakita ko yan sa inyo. Yan, dadaanan nyo yan dito sa trail papunta sa Camp 2. Nakakakilabot, oh. Para siyang malaking broccoli. Yun, eksakto. Sabi ni Suki. Malaking broccoli. Para siyang malaking broccoli.
Yun yung itsura niya. Okay, time check tayo. 4:33 AM. Bali, nagte-trek na tayo ng mahigit 3 oras. Simula na nag-umpisa tayo. Mahaba-haba na din. Sabi nila, kaya daw na puntahan ng summit ng hanggang 4 na oras na pagte-trail. Pero, depende yon kung gaano kayo kabilis maglakad. So, pagka tuloy-tuloy yung lakad ninyo, konti lang yung pahinga, kakayanin namang makapunta ng summit ng 4 na oras. Pero sa amin, siguro aabot tayo more or less 6 hours. Dahil si Suki medyo nahihirapan siya na mag-trail, mag-trek sa mga paahon. So inaalalayan din natin. May kalayuan na rin ang ating nilakad patungo sa pinakasummit ng Mount Pulag. Dito na rin tayo nakaramdam ng gutom, uhaw at pagod dahil sa haba ng trail na ating nilalakaran. So, nakaramdam na tayo ng gutom. So yan, mas maganda kapag pupunta tayo rito, magdala kayo ng chocolate. So tayo, meron tayong baong Cloud9. So in case na magutom kayo, mahilo, at least meron tayong tsokolate. Nakakapawi din to. Makalipas nga ang halos 4 na oras na paglalakad, mula nang tayo ay nagsimulang umakyat, ay narating na natin ang Camp 2. Narating natin ang Camp 2 ng 4:50 AM. Mahaba-habang paglalakad yung nagawa natin dito. Ito yung sign na makikita nyo kapag andito na kayo sa Camp 2. At syempre, isipin ninyo paano kayo makakapag-CR dito sa kabundukan. Dito sa Mount Pulag, meron po tayong restroom dyan. Kapag andito na kayo sa Camp 2, may araw, pupunta rito. Yan, diretso lang kayo dyan. Pwede na kayong mag-CR. Kapag narating nyo na itong Camp 2, dadaan na kayo sa grassland. Yes. So, pasamit na tayo. Mga siguro, isang oras? 1 hour and 30 minutes. Yan, 1 hour and 30 minutes. At depende pa din Sa pacing. sa pacing natin. Okay, sige po, tara. Ito yung magiging daan natin papunta sa grassland. Dadaan tayo sa pagitan ng mga dwarf bamboo. May kasikipan siya, guys. Yan. Opya. Ang ganda siguro nito pag nakita natin sa umaga. Mamaya kapag maliwanag na, ipapakita ko sa inyo lahat ng mga dinaanan natin. Kagaya nito, yung dwarf bamboo na to. Tapos yung mossy forest. At dadaan tayo ngayon dito sa grassland ng madilim pa, kaya hindi rin natin makikita yung ganda nito. Isa ito sa pinagmamalaki din dito sa Mount Pulag, sa trail, yung grassland. Mamaya pagbalik natin, pag maliwanag na, kapag tayo ay pababa na, papakita ko sa inyo yan. Habang tayo ay dumadaan sa pagitan ng mga pinaghalong makapal na damo at dwarf bamboo, kahit may kadiliman pa, mapapansin mo na kung gaano kaganda ang lugar na ito. Ang kapal ng dwarf bamboo rito. Halo na pala yung makikita nyo rito. Grassland tapos dwarf bamboo. Ganito kasikip lang yung dadaanan nyo dito. Halos daan tao lang. Na kahit ilang oras na rin tayo naglalakad, parang unti-unti nang napapawi ang pagod natin. Nagsisimula na ring sumilip ang haring araw, kaya sa mga oras na ito, sabik na akong makita ang mga tanawin na nakapalibot dito. Time check tayo. 5:25 AM. So, bali 4 na oras na tayong nagte-trek. Ganun na katagal yung ginagawa nating paglalakad sa patag, ahon, iba't ibang klase, kondisyon ng daan. At ngayon, ito, grassland. Medyo sumisilip na ang haring araw sa mga ganitong oras. Hintayin lang natin na magliwanag para sabay-sabay tayong masaksihan kung gaano ka malaparaiso itong lugar na ating pinuntahan. At habang papalapit tayo ng papalapit sa summit, mas ramdam natin yung nanunuot na lamig ng klima dito. Yung makakaramdam na tayo na parang masakit na sa ilong dahil manipis na yung hangin, sobrang taas na natin. Kaya talagang hindi biro po ang pagpunta rito. Malakas ang katawan ninyo, kaya nyong umakyat ng matatarik na daan
Dahil talagang major hike yung trekking na gagawin nyo dito sa Mount Pulag. Yan, kita nyo, unti-unti na lumiliwanag, unti-unti na nating nakikita yung tanawin. (5:38 AM). Yan, makikita nyo na. Maliwanag na dito sa lokasyon natin bago tayo umakyat doon, no? Sa pataas. At kitang-kita na natin dito, yung grassland. Grabe. Tignan nyo guys, oh. Woo! Kanina, nung tayo ay naglalakad sa dilim, nakaramdam tayo ng antok. Pero nung lumiwanag at nakita natin yung tanawin dito sa grassland, grabe, panalong panalo, paraiso. Tanawin sa likod natin guys, amazing. Mount Pulag, the best. Isa to sa mga napuntahan natin na talagang sobrang namamangha na naman tayo sa mga nakikita natin. Kahit saan ka lumingon, kapag andito ka na sa grassland, sa kanan, kaliwa, sa harap, sa likod, sobrang gandang scenery ng grassland yung makikita nyo rito. Dito sa kaliwa natin, ganda guys, oh. Woo. Talagang sakripisyo lang yung trekking na gagawin nyo dito. Pero yung mga tanawin na makikita ninyo talagang habang buhay ninyong hindi makakalimutan. Tingnan nyo guys. Woo. Sobrang enjoy na enjoy tayo nung nagliwanag. Ang ganda dito. Pataas tayo ng pataas. Palakas din ng palakas yung hangin na sumasalubong sa atin. Sumisipol. Kaya ang resulta, mas pumapasok sa loob ng jacket natin yung lamig. Dadaan tayo ngayon sa makapal na dwarf bamboo. At tingnan nyo naman yung pagitan ng ating dadaanan. At yung bundok ngayon sa tuktok, marami tayong nakikita na mga turista. Yun yung summit ng Mount Pulag. At doon ang ating destinasyon. So 30 minutes siguro, nandun na tayo. Okay, let's go! Dumadaan tayo sa gilid ng bundok. Tapos kung sisilip tayo dun sa baba, nakakalulang tanawin yung makikita natin, oh. Ito talaga yung legit na makapigiling ang tanawin na makikita mo. 6:30 AM. So nasa 5 oras na tayong naglalakad, umaakyat sa iba-ibang kondisyon ng trail dito sa Mount Pulag. At ngayon maliwanag na. Pataas pa tayo ng pataas. Malapit-lapit na rin tayo sa pinaka-summit. Dito sa Mount Pulag, yung mga kabundukan, more on, ganito yung makikita mong nakabalot. Mga damo, dwarf bamboo, wala masyadong puno. So sabi ng tour guide natin,
Kaya daw tinawag na Mount Pulag. Yung salitang Pulag daw, ang ibig sabihin pala noon kalbo. Kaya pala tinawag na Mount Pulag. Pero yung mga nakapalibot na kabundukan dito sa Mount Pulag, yun yung mga kabundukan na merong makakapal na punong kahoy. Ito na, yung trail paakyat doon sa pinaka summit. Ayun. Konting akyat na lang, mararating na natin yung summit dito sa Mount Pulag. Tingnan nyo yung view sa likod ko. Sea of clouds. Konti na lang. Matindi ito. Ang taas. Tapos mga ganito yung dadaanan nyo. Bato. Hoop. Ito na yung pinakasamit. At sa wakas, narating na rin natin ang summit ng Mount Pulag. Ang sarap sa pakiramdam na lahat ng pagod, puyat at pag-akyat ay sulit na sulit. Sa mga tanawin na parang isang obra maestra ng kalikasan, yung masasabi mo na ikaw at ang kalikasan ay konektado. Ang sarap din sa pakiramdam na tayo ay nakatayo sa pinakatuktok ng Luzon at parang nasa ibabaw tayo ng langit. Pagkatapos ng halos 6 na oras na ating pagtitrekking ay narating na natin yung ating target, ang mapuntahan ang summit ng Mount Pulag. So dito sa mismong pinakatuktok, meron tayong makikita na welcome Mount Pulag Summit 2,926 meters above sea level. Ganun kataas yung kinakatayuan natin ngayon, at dahil nga po ang Mount Pulag ay ang pinakamataas na bundok sa buong Luzon at pangatlo naman sa buong Pilipinas. Nakapalibot ang tanawin dito, 360 degrees view na magagandang tanawin ng kabundukan. At dito sa part na to, kita natin ang Mount Timbuk na kung saan dati napuntahan na natin yan gamit ang motor, at nag-trekking din tayo papunta dun sa pinakatuktok. At dito sa part na yan, makikita natin yung Bokod Benguet at bayan din ng Kabayan Benguet. Dito, na kung saan makikita natin yung Sea of Clouds, dito naman ang Nueva Vizcaya. Grabe, kaya talaga namang sobrang dami ang gustong bumisita at makita sa personal itong mga tanawin na makikita nyo rito sa Mount Pulag. Kaya iniimbitahan ko kayo na sana mapasyalan nyo din ang pinakamataas na kabundukan sa buong Luzon, ang Mount Pulag. Kahit na tayo ay naglakad ng ubod ng haba, nakakapagod yung trekking, pero isang karangalan yung mapuntahan mo yung ganito kataas na bundok sa Luzon. Para sa akin, ang pinakatuktok ng Mount Pulag ay hindi lang isang destinasyon, kung hindi parang simbolo siya ng lahat ng nararating natin sa buhay. Lahat ng hirap, lahat ng pagod, lahat ng lungkot ay may kapalit na tagumpay. Kaya minsan, kailangan mo talagang makarating sa ganitong lugar para ma-appreciate mo kung gaano kaganda ang mundo.
nga pala dito sa part na to, kita rin yung Tinok Ifugao, yung highest point. Dahil kapag ando naman tayo sa Tinok Ifugao, kita naman natin yung Mount Pulag. So ganun kataas itong Mount Pulag, no? Kitang-kita sa malawak na kabundukan dito sa Cordillera Mountain Range. Pababa na tayo mula doon sa summit. At syempre, ibang anggulo, ibang tanawin naman yung makikita natin habang tayo ay bumababa. Kumpara doon sa kaninang tayo ay umaakyat. Mas pakapal ng pakapal yung ulap o yung tinatawag nilang sea of clouds na nakikita natin dito. Kaya naman talagang masasabi natin na legit yung tinatawag ng mga lokal dito sa lugar na to na playgrounds of God. Dahil wala paraiso talaga. Habang tayo ay pababa, nakaramdam tayo ng gutom. Siyempre may baon tayo. Great Choco Wafer. Ito yung magandang baunin sa mga ganitong pag-akyat ng bundok kasi magaan. Ayan, kain muna tayo dito. Ayan. Wala kasing karinderya dito kaya kailangan mong magbaon ng pagkain. Tapos, yung hinintuan natin dito, okay kasi may upuan. Ayun yung tour guide natin, no? Si Ate Noemi. Gusto ko nagpapalipad ng drone. So ito yung pwesto, tingnan nyo, ganda ng view. Ito yung grassland na dinaanan natin kanina noong Bukan Liwayway. Hindi pa natin masyadong nakikita ng ganito kaliwanag. At dahil nga tirik na ang araw, talagang kitang-kita natin yung buong ganda ng grassland na to, no? Ito yung bumungad na tanawin sa atin kanina nung nagsisimula ng lumiwanag mga bandang 5:30 AM. Dito sa trekking na ginagawa natin, pataas man o pababa na kayo, ito talaga yung magiging pahinga ninyo, yung pagmasdan, yung mga tanawin. Grassland ng Mount Pulag. Pagkatapos nating daanan yung napakagandang grassland, ngayon papasok na ulit tayo sa Mossy Forest. Ito yung pinaka-entrada ng Mossy Forest. Kanina, nung tayo ay dumadaan dito, ay madilim pa, kaya hindi natin nakikita yung mga mossy tree dito. Ngayon, makikita nyo na. Dito pa lang sa pinakabungad, yan, nakikita na natin ng maliwanag yung mga mossy tree na ating dinaanan kaninang madaling araw. Wow, nakakakilabot yung itsura nila, no? Merong spot dito, pwede kayong minto para magpa-picture dito sa mga mossy tree. Ang gandang spot na ito, ang ganda ng background sa picture niyo, para kayo nasa Encantadia. Ganda, oh. Dito kayo uupo. Yung mossy forest na makikita nyo rito, yung mga mossy tree, grabe, oh. Nakakakilabot kung pagmamasa natin. So ganito pala itsura niya sa maliwanag. Para tayo nasa ibang dimension. Yung mga nakikita natin sa movie, dito personal nating nakikita, oh. Mula dito sa pinakababa hanggang dun sa pinakataas, makikita ninyo, oh. Grabe yung pagka-mossy niya.
Ito yung dinaanan natin kanina. Yung pinakamatandang mossy tree dito. Yung parang broccoli, yung pinakataas. Ganito pala itsura niya sa maliwanag. Nakakakilabot din guys. Makikita nyo yan kapag nagpunta rin kayo sa Mount Pulag. Sa trek na nyo dito sa pinaka Mossy Forest. Oh. Grabe, ang ganda oh. Meron pala ditong spot na ayan oh, daming humihinto rito na mga turista para magpa-picture. Ayan. Wow, congrats! Dahil ang ganda nung mossy tree. Oh, no? Ganda ng spot na to guys. Zoom pa picture dito. Gana. Hanggang dito sa pinakaloob yan. Pwede kayo pumasok. Pwede kayo maupo doon tapos picture dito sa napakagandang Mossy Forest. Oh. Time check, 10:12 AM. Siguro makakababa na tayo, mga bandang alas 3 na. Kailangan pa natin maglakad ng mga 3 oras dito sa kagubatan na dinadaanan natin sa Mossy Forest. At syempre, magpasalamat tayo sa ating tour guide na si Ate Noemi na sinamahan tayo mula umpisa hanggang marating natin yung pinakatuktok. Sobrang okay niya na tour guide. Talagang gagabayan tayo ng maayos. Siyempre, alangan iiwan ko kayo. Okay na okay si Ate Noemi. Sana sa mga followers and subscribers natin na magpaplano din na pumunta rito sa Mount Pulag, sana si Ate Noemi yung maging tour guide ninyo.